saluhan natin kung ano ang mensahe na ibinigay ng ating Panginoon sa inyong lingkod. Amen. Praise God. Ibukas kayo sa akin sa aklat ng Marcos chapter 5 verse 25 hanggang 34. Isang napaka-common sa atin, napaka-common ito dahil malimit ko na itong binabanggit at pinangaral. Pero meron pa rin ako na-estilyan ng pansin. Ang aking babasahin o gagamitin na salin ay Magandang Balita, Biblia. Kaya kung susubaybayan ninyo dyan, medyo may kaunting pagkakaiba yan, pero isa pa rin ang mahulugan sa Tagalog na King James Version. Ito ay ang kinuha ko nabasa ko ngayon ay kasi andito yung mababaw na pangungusap ng salita sa Tagalog at narito yung na-eskumbigyan ng mga pansin o katotohanan. Okay, Marcos sa chapter 5 verse 25 to 34 na Magandang Balita, Biblia. Okay, basahin ko po sa verse 25. Kasama rin doon ang isang babae, 12 taon nang nidudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumalala ang kanyang karamdaman. Napalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito, sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. At agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya bumalik siya agad sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Subalit patuloy na lumingon si Jesus sa paghahanap kung sino humipo sa damit niya. Palibhasa ay alam ng babae ang nangyari. Siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Purihin ang pagkabasa ng kanyang salita. Dakila at tapat na Diyos. Salamat po sa iyong kabutihan, O God. Sa umagang ito, dakilang Diyos, hinihingi mo po, Panginoon, samahan mo po ang simpleng pangungusap ng iyong salita, O God. I-bless mo ang iyong mga anak, ang bawat tenga na makakapakinig ng iyong salita at magbibigay ng pagpapahalaga sa iyong salita ay iyo pong pagpalain, dakilang Diyos. Magpalaya ka, magpagaling ka, at magbago ka ng buhay sa umagang ito, dakilang Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ngayon pa rin, ay pandemic pa rin, hindi pa nakatapos at nananala ang tawag dito, bumubuksa o umaapekto pa rin ang virus sa ating kapanahonan sa ngayon. Kaya naisipan ko pa rin na bigyan ng pansin ang isang babaeng ito na mayroon pa rin siyang karamdaman o sinasalot pa rin siya ng kanyang karamdaman na yaong sa loob ng 12 taon. Pero siya po'y nakaramdam o nakaranas ng kagalingan mula sa ating Panginoon.
Ang paksa na aking binigyan ng pansin o ginawa kong title ng pag-usapan natin ito ngayon ay narito din sa verse 31. Yung sabi rito ng mga alagad, bakit pa po o bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa damit nyo? Yun po yung aking baksain. Why Jesus asked who touched his clothes? Bakit? Ano sabi ng mga alagad? Kita ninyo, Panginoon, sinisiksik kayo ng napakaraming tao. Bakit tinatanong pa ninyo kung sino ang humipo ng inyong mga damit? Kaya ang unang nais kong bigyan dito ng pansin, ang nais kong, ewan ko kung ito'y binabasa ninyo, sumagi sa isipan ninyo, bakit tinatanong ni Jesus kung sino ang humipo ng kanyang damit? Ito ba'y nagpapakita ng kanyang limitasyon o kahinaan? Na ibig sabihin, may mga bagay na naliligid sa kanya at hindi niya alam? Alam natin ang isang bahagi ng personalidad ng ating Panginoon ay ang kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat. Walang bagay na naliligid sa kanya. Dahil taglay pa rin niya ang kanyang kalikasan bilang isang makapangyarihang Diyos. Amen? At walang bagay na nalilihim para sa Kanya. Maraming beses na binigyan ito niya ng pansin sa kanyang mga alagad tulad ng conversion kay Nathaniel, na bago na conversion Nathaniel ay nasabi ng ating Panginoong Yesus, bago ka pa lang ipagsama ng mga alagad ay nakita na kita sa ilalim ng puno ng igos. Doon sumampalataya si Nathaniel, Panginoon ko, ikaw ang Kristo ng Diyos. Dahil nakita, no, sabi ni Jesus, kung ano ang ginagawa niya nung panahon ng mga oras na yaon bago siya ipagsama ng mga alagad. Marami na itala sa Bible na nagpapakita ng kapangyarihan ni Jesus sa mga bagay na hinaharap pa lamang na walang bagay na nalilihim para sa Kanya. Pero bakit sa tagpo nito ay binanggit niya yung salitang iyon? Sino ang humipo ng aking mga damit? Isang bagay lamang ang aking nakita rito. At yun, o tatlong bagay lang ang nakita ko rito at yun ang ating pag-uusapan. Kung bakit itinanong ng Panginoon kung sino ang humipo ng kanyang damit. Unang bigyan natin ng pansin at ating pag-usapan dito ay tinatawag, ito ang isang dahilan na nakita ko rito kung bakit tinanong ni Jesus kung sino ang humipo ng kanyang damit. Pinagtibay ni Jesus ang kahalagahan ng babae para kay Jesus. Ibig lang niyang ipakita yung kahalagahan, yung value, yung pagiging mahalaga ng babae. Kaya ipinakita niya, hinahanap niya, pero hindi ibig sabihin, hindi niya alam at hindi niya alam ang pangalan ng babae. Kundi ang ipinapakita lamang niya dito, yung kahalagahan ng babae. Ang kanyang kahalagahan para sa ating Panginoon. Jesus affirmed the importance of the woman to Jesus. Yun ang aking nais bigyan ng unang pansin sa ngayon, sa ating oras na pinag-uusapan. Napakahalaga dahil makikita natin dito, hindi pumayag ang Panginoon na hindi niya makikita ang babae na gumawa ng mga bagay na ito. Yung sa panahon natin sa ngayon, sa palagay ko, maliban
dahil pahalagahan ng ating Panginoon ay magiging miserable o hindi tama ang takbo ng buhay ng isang tao. Amen? Mapanganib, lalo na sa ating kapanahunan sa ngayon. Amen? Kung tayo hindi magiging mahalaga para sa ating Panginoon, amen, ay magiging questionable, nakakatakot at nakakabalisa sa ating kapanahunan sa ngayon. Pero huwag natin kalilimutan, hindi ang isang tao ay hindi magiging mahalaga sa ating Panginoon liban sa mga bagay na kanyang ginagawa. Ano yung mga bagay na ginagawa mo? Yan ang isang dapat natin maunawaan. Imposible na isang tao ay maging mahalaga sa Panginoon na wala naman siyang ginagawa na magbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Isang halimbawa rito ay ang buhay ni Cain o ni Abel, kakapatid ni Cain. Yun ang isang bagay na kung bakit sinabi ng ating Panginoon, ng Diyos. Kaya yung pagsasalita ng Panginoon, sinong bumiko ng aking damit ay hindi pagpapakita ng kanyang limitasyon. Dahil maging ang Ama, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nagtanong kay Cain, sa naroon ang aking anak na si Abel. Yun ay pagpapakita kay Cain na mahalaga si Abel. Kaya hinahanap siya ng Panginoon. Bakit naging mahalaga si Abel? Nung mga panahon na yaon, pinatay siya ni Cain. Kaya hinahanap siya ng Panginoon. Ano ba ang dahilan kung bakit napakahalaga ni Abel para sa Diyos? Dahil si Abel ang tanging naghahandog sa Diyos ng tama. Si Abel ang panahon na yun ang tanging tagapagsamba, worshiper ng Diyos. Kung marunong kang gumawa ng tama, tama ang iyong pagsamba, tama ang ginagawa mong paghahandog sa Diyos, magiging mahalaga ka. Napakasakit para sa Diyos ang ikaw ay mawala. Amen? Doon nakita natin doon kung paano pinahalagahan ng Diyos, kung paano siya nagwika rin at sinabi rin niya, saan naroon ang aking anak na si Abel. Kaya hindi pagpapakita yun ng kahinaan na sinabi yun ng Panginoon. Kundi ang ipinapakita rito yung pagpapahalaga ng Diyos, ang pagpapahalaga ni Jesus doon sa babae, sapagkat siya'y gumawa ng tama. Iwanan na natin yun. Yung unang katotohanan na nais kong bigyan ng pansin. Pangalawang katotohanan na nais kong pag-usapan natin ay yung tinatawag na distance. Yung distansya. Distance is very important to Jesus. Huwag niyo pong kalilimutan yan. Ang distansya ay napakahalaga kay Jesus. Yun ang huwag natin kalilimutan. Ito ang inyong tatandaan. Ang irregularity sa buhay ng tao, maging ang nangyayari sa panahon natin, pandemya na ito, ano man ang nangyayari sa buhay ng tao, na irregularity, lahat ng yan ay may kinalaman sa distansya ng tao sa Diyos. Yan po ang huwag niyong kalilimutan. Ang dahilan ng pandemya sa panahon natin ngayon ay dahil napakalayo na ng distansya ng tao sa Diyos. At sa mga Kristiyano, wala pong distansya sa atin sa Diyos. Kailanman sa mga tunay at genuine na Kristiyano ay wala pong distansya. Maraming paraan para ating sambahin ng ating Panginoon.
Andyan ang mga internet. Amen. Pero sa mga taong napakalayo ng puso sa Panginoon, yun ang dahilan kung bakit sila ay nagiging irregular ang kanilang buhay. Pag-usapan natin ito. Ang irregularity ay bunga ng distansya ng tao sa Diyos. Ang distansya kay Jesus ay napakahalaga. Every time na ang babae ito ay gumagawa ng mali, lalo siyang naghihirap. Napunabay niyo yun? Marcos sa chapter 5 verse 26, hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya, naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot. Ngunit hindi pa rin siya gumagaling, sa halip, lalo pang lumalala ang kanyang karamdaman. Yung sinabi kasi niya ng doktor, small letter na nakalagay doon, hindi po yun yung mga legit na doktor, yun po yung mga albularyo. Sa ibang salin doon mo makikita yun. Yun yung mga doktor wakwak. Kasi nyo dyan, small letter yung nakalagay doon na doktor, maliit na letter na D. Kaya hindi legit na doktor yan. Ibig sabihin, kapag ginagawa niya na kung kani-kanino, mga albularyo, bulong-bulong siya lumalapit, ang sabi doon, lalo siyang naghihirap, lalong nagiging irregularity ang kanyang buhay. At lalong nauubos ang kanyang ari-arian. Lalo siyang napapahirapan. Ang kanyang karamdaman, 12 years niyang dinadala, yung irregularity. Hindi po yung regular. Ang regular po, monthly lamang ang pagdudugo. Yung menstruation sa mga babae. Di po ba? Pero ang babae nito, 12 years. Kaya irregularity na yun, irregular. At yung irregularity na yun sa buhay niya, nararanasan niya, bunga ng kanyang distansya sa Panginoon. Dahil sa halip na siya lumapit sa Diyos, kung sino-sino ang kanyang nilalapitan. At kapag ginagawa niya yun, lalo siyang nahihirapan. Amen. Lalong nagiging irregular, lalong nagiging abnormal ang buhay niya. Amen. Kaya mahalaga sa Diyos ang distansya. At yun ang dahilan kung bakit maging mahalaga sa Panginoon ang babaeng ito. Dahil sa ginawa niya na distansya. Ang sabi niya, mahipo ko lamang ang damit ng aking Panginoon. Ibig sabihin, madaiti lang ang aking katawan sa Panginoon. Ibig sabihin, maging malapit lang ako sa Diyos. Magiging normal ang takbo ng aking buhay. Amen. Napakalinaw ng katotohanan na ito, mga kapatid sa Panginoon. Ilang dahilan, bago tayo pumunta sa pangatlong puntos, na nais kong pag-usapan natin, ilang dahilan ng pagkakaroon ng distansya ng tao sa Diyos ay ano ang mga dahilan? Una, kasalanan. Walang ibang dahilan. Kasalanan. Ang pagkahilig ng tao, ang pagkagahaman ng tao sa lahat ng uri ng kasalanan. Napakahirap dumistansya ng tao sa kasalanan, sa karumihan, sa irregularity ng ginagawa nila. Kita mo kahit anong pagbabawal ng batas natin, huwag magsilabas ng bahay, manatili sa bahay, sa ikaliligtas, anong tao ang titigas ng ulo? Kahit bawal, ayaw nila pumagwat sa kasalanan, sa layaw ng laman. Amen. The more ang tao ay lumalapit, the more ang tao ay dumidikit, nagiging close sa isang bagay. Kung ito'y masama, ibig sabihin naman nun, lumalayo ka, dumidistansya ka sa mabuti. Kasalanan ang nagiging dahilan ng distansya ng tao
sa Diyos. Malayo, milya-milyang distansya. At yun naman ang dahilan ng palala ang irregularity sa buhay ng tao. Amen. Dahil Sa napakalayo ng distansya ng tao sa Diyos. Pangalawa, maling pagkakilala sa Diyos o maling pagpaniniwala. Ang pinakamalaking kasalanan ng bansang Pilipinas ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang hindi pagkakilala ng tao ng nararapat sa Diyos. Ano sabi ng John chapter 4 verse 24? Ang Diyos ay Espiritu. Dapat siya sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Pero ang tao nagpapakalayo ng gusto, nagpapakamangmang ng gusto. Ang sinasamba ay mga rebulto. Ito ang nagiging dahilan. Biruin mo yun, yung babae. Pero naman doktor. Kung sabihin ko ng doktor, ito si Dr. Lucas. Amen. Pero lumalapit ay kung sino yung mga tapal-tapal dito, mga albularyo. Sabi doon, the more na kung kanini siya lumalapit, palayo naman siya ng palayo sa Diyos. At palala ng palala ang irregularity sa buhay niya. Napakalayo na po ng Pilipinas sa ating Panginoon. Kaya nagiging irregular ang takbo ng ating bansa. Ito ang dapat natin maunawaan. Huwag na natin pakahabain ito. Sunod na natin yung pangatlong dahilan kung bakit nagaganap ang irregularity sa buhay ng tao, maling pananaw sa buhay. Yung maling pananaw sa buhay, ayaw nilang maglingkod sa Diyos dahil ang kaisipan natin, ano mapapala ko dyan, magkakaroon ba ako ng isang sakong bigas dyan? Pag nakita nila yung video natin na naka-upload, sus, pang-ubos loob lang yan. Kaya, mga maling pananaw, prinsipyo sa buhay, tulad na nangyari sa tangke sa Bethesda, 38 years na lalaki na nahirapan at naging irregular ang buhay niya dahil sa kanyang pananaw sa buhay. Sa pamamagitan ng mga sabi-sabi, paniniwala na nagpasansalin sa mga nakatatanda, doon siya gagaling. Di ba? Sa pagkalawkaw ng tubig doon sa tangke ng Bethesda. Kapatid sa Panginoon, ito ang isang dahilan kung bakit may irregularity na nagaganap sa buhay ng tao. Walang mintis, walang sablay. Napakalayo ng distansya mo sa Diyos. Pansinin natin ang babae, naging normal ang takbo ng buhay niya nang lumapat ang kanyang kamay, ang kanyang katawan sa damit ng Panginoon. Ito'y ipinapakita ng Diyos. Ang normalidad sa buhay ng tao ay mayroong kinalaman sa distansya mo sa Diyos. Amen. Wala pong tao ang naging irregular ang buhay ng napakalayo sa Diyos. Anong buhay ni Adan at ni Eva? Wala silang iniisip. Paraiso ang kanilang nilalakaran, ang kanilang ginagalawan. Andun lahat, pagkain, inumin. Ang nilalakaran nila, lantay na ginto. Alam nyo ba yun? Marami nang treasure hunter ang naghahanap nun. Kung nasaan yung batis na yung batis na yun ay puno-puno ng ginto. Asahin nyo yung lugar na kinalalagyan ng mag-asawa. Pero nang dumating ang kasalanan, nagkaroon ng napakalaking distansya ng tao sa Diyos, doon nagsimula ang irregularity sa buhay ng tao. Kaya ang Pilipinas, ang isang dahilan, irregular na pagsamba, irregular na prinsipyo, irregular na pamumuhay, mga mali at di normal na kaisipan. Hindi ko nadadagdagan ito. Kayo na lang ang magpalawak niyan.
Yun mo mga abnormal sa atin, nagiging normal. Sa motor. Pati yung karyas ng kasarian, inuunor. Abnormal yun na. Itinuturo na rin kasal. Oh my God. Kahabagan nawa ang bansang Pilipinas ng Diyos. Lilipulin ng virus ang buong Pilipinas kung hindi magkakaroon ng close na relasyon sa Diyos. Yun ang dapat natin maunawaan. Ang nais natin, ang sigaw ng Pilipino, maging regular. Ang takbo ng Pilipinas. Meron nating relasyon sa Diyos, hindi kapag natin na maging regular. Hanggang ngayon, irregular. Maganawa ng Diyos ang ating bansa. Hindi ko na ito pakahabain. Marami pa akong gustong sabihin dito. Pero hindi ko na ito pakahabain dahil baka tayo umabot ng mamaya umabot na naman ng 40 minutes ay panghinayangan nyo na naman yung load nyo. Ang ito katotohanan na nais kong pag-usapan natin, the woman became important to Jesus because she had a sensible mind. Ang babae ay naging mahalaga sa ating Panginoon dahil sa katinuan ng kanyang pag-iisip. Ulitin ko, ang babaeng naging mahalaga ay naging mahalaga kay Jesus dahil siya may matinong pag-iisip. Bakit ko nasabi? Balikan natin yung ating teksto. Sa verse 28. Kaya ang balita, magandang balita, Biblia, ang aking binigyan ng pansin. Kasi angkop na angkop ito sa ating pinag-aaralan ngayon. Verse 28, ang sabi rito, sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Ulitin ko, verse 28, sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Matinong kaisipan. Amen. Yun po ang matinong kaisipan, yung maging close ka sa Diyos. Amen. Mahal ng Diyos, mahal ng Panginoon ang mga taong may matinong kaisipan. Amen. Ito huwag nating kalilimutan. Ang pag-iisip ng umagwat sa Diyos ay isang kaisipan ng isang taong psychopath. May kinilig. Doon pumapasok yun. Magiging irregularity ang buhay mo sapagkat wala kang katinuan ng pag-iisip. Sa iyo na lang kaya, hahanapin mo kaya, kagigiliwan mo kaya ang tao walang katinuan ng pag-iisip. Ano sa tingin mo? Yung mag-isip ka, yung ilagay mo sa isipan mo, at lakipan mo ng pananampalataya, maging agresibo ka doon sa iniisip mo na kailangan mong maging close sa Diyos sa panahon man ng pandemic o hindi. Kailangan ako'y maging close. Ang babae sa panahon ng irregularity ng buhay, nasa isip pa rin niya ay kailangan akong maging close sa Panginoon. Ibig niya sabihin, sapagkat kapag nangyari yun, magiging normal ang takbo ng buhay niya. Yan ang taong nag-iisip ng matino. Amen. Doon naman tayo sa blessing. Ang kapatid sa Panginoon, ang gusto ng tao ay blessing. Pero huwag mong kalilimutan, hindi dadaloy ang blessing ng Diyos papunta sa iyo kung wala kang katinuan ng pag-iisip. Yung po dapat natin maunawaan. Hindi tayo nanghihingi ng blessing, wala namang katinuan ng pag-iisip mo. Isang mabuting halimbawa, yung mga taong bayan natin, yung mga kababayan natin, hingi ng tulong na sa SAP. Asan yung SAP na yun? Hanggang ngayon wala pa. Nung bigyan ng SAP, ng Mariles, ipinagsugal.
Kaya nagtanda po bumbum si Duterte. Ay kayo, inasugan ninyo yan. Di ba? Ginamit ko lang yung isang mabuting halimbawa. Hingi ka ng hingi ng blessing sa Diyos, pero wala ka namang katinuan ng pag-iisip. Ano sa tingin mo, dadaloy baga ang blessing mula sa katawan ng Panginoon papunta sa iyo kung wala ka namang katinuan ng pag-iisip? Amen. Minsan ang Pilipino, ang tao, humihingi ng hindi na nalalaman. Mahalaga sa Diyos ang mga tao may matinong pag-iisip. Amen. At ang tanda ng matino ang pag-iisip ng tao nagsusumikap maging close sa Diyos. Amen. Niluloko lang tayo, sinasabihan lang tayo, ay mga buwag na bin, mga raise the roof, mga hallelujah, dahil tayo ay dumadako sa ganito, umaawit. Sa kanila kasi, kawalan ng katinuan yun, ang matino sa kanila, yung may hawak na lampano. May tanboy dito, yun ang barako dyan, lakas ang barako. Yun ang matino sa kanila. Di ba? Ulitin ko, sa ating pagkatapusan, nais natin maayos at normal na buhay. Amen. Magiging mahalaga ka sa Diyos. Una, kung gagawa ka ng isang bagay na mahalaga sa Diyos. Amen. Pangalawa, kung makikita mo ang kahalagahan ng distansya mo sa Diyos. Napakahalaga sa Diyos ang distansya, tandaan niyo yan. Kung hindi ka magsisikap na maging close sa Panginoon, hindi ka magiging mahalaga sa Diyos. At pangatlo, posible kang pagpalain ng Diyos at maging normal ang buhay mo nang wala kang katinuan sa pag-iisip. Amen. May pangangaral ako, mabinagsaan ko, the blessing of the right spirit. Yun yung ginawa ni Caleb at ni Joshua at saka ni Caleb. Bukod tanging sila lang dalawa sa lahi ni Israel na nakapasok sa lupang pangako. Ano sabi ng aklat ng Number? Sapagkat sila ay mga tao nagtataglay ng kakaibang spirit. Mga tao nagtataglay ng matinong pag-iisip. Dumaloy ang blessing ng Diyos mula sa katawan ng ating Panginoong patungo sa babae dahil ang babae may matinong kaisipan. Amen. Hindi ko nakakawa ulitin, hindi ko nakakaba ako nagkahabayan nito ng gusto. Ako'y naniniwala na unawaan nyo at nakita nyo ang mga bagay na nais mong ipaabot sa inyo ng ating Panginoon. God bless you sa inyo lahat. Pagpalay kayo ng ating Panginoon Diyos. Para sa iyo sa gabi ito, ano ang pinakamahalaga para sa iyo? Ang maging close sa sanlibutan. Kawalan niya ng katinuan. Ang matinong pag-iisip ay kung paano ka magiging napakalapit sa Diyos. Diyan pumapasok ang normal na buhay. Kaya sa oras na ito, hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon, hindi ang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. Isang pag-ulitin ko, hindi ako magsasawa na katukin ang puso mo dahil ang Diyos ay hindi rin nagsasawa na katukin ang puso mo upang maging normal ang takbo ng buhay mo. Sabi ng aklat, Bible, pahayag, Revelation chapter 3 verse 20, nakatayo ako at tumutok-tok sa inyong mga pintuan ng sino magbukas, ako'y papasok at hahapong kasalo na. Umagang ito, kung willing ka na buksan mo ang puso mo, ulitin mo ang mga katagang ito. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon, at sinikap po Panginoon, ipaunawa sa akin ang matinong pag-iisip ko na. Sa oras na ito, nagpasya po ako Panginoon
natanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At bunga nito, nagpasya rin ako na buksan ang aking puso at anyayahan ka na pumasok, maghari sa buhay ko. Panginoon, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik, makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pagkakatawad, at tulungan mo po ako, Panginoon, na lalo mapalapit sa iyo, dakilang Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God.